Isang mapagpala at magandang umaga po sa inyong lahat, mga mahal po naming mga taga-subaybay at mga mahal po naming mga kapatid sa Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa iba't ibang bansa. Nandito na naman tayo mga kapatid sapagkat muli na naman pong nagtalak itong si Epifanio Labrading at kung ano-ano naman po yung kanyang mga kwento, kanyang mga sinasabi. At para hindi na po tayo magtagal, panoorin po natin ang video ito. At syempre bago po tayo magsimula mga minamahal ko mga kababayan, binabati muna po natin ang ating mga kababayan. At syempre ang ating mga minamahal na lagi po sumusuporta sa atin. At syempre, una sa lahat ang ating minamahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang ating House Speaker Martin Romualdez at syempre ang ating minamahal na First Lady Liza Radeta Marcos. Magandang araw po sa inyong lahat. Mga kababayan, sa tuwing nagblablag itong si Epifanio Labrador ay lagi pong bumabati sa ating mahal na Pangulo, Ferdinand Bongbong Marcos, sa ating House Speaker Romualdez at sa ating First Lady Liza Araneta Marcos. Mga mahal po naming mga taga-subaybay at mga mahal na kapatid. Napapansin po kasi namin, mga mahal po naming mga taga-subaybay at mga kapatid, na sa tuwing binabanggit ng taong ito ang pangalan ng Pangulong Bongbong Marcos at ang House Speaker Romualdez ay lumalakas ang kanyang loob na murahin at lapastanganin ang iglesia. Mga mahal po naming taga-subaybay at mga kapatid, lagi niya ring nababanggit at nagpapasalamat ang taong ito sa laging pagsuporta ng mahal na Pangulo at House Speaker Martin Romualdez sa kanyang ginagawa ng mga pagsasalita at pagbablog. Kami po ay nananawagan po. Maaari pong alam nyo na po ito, mahal na Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos at mahal na House Speaker Martin Romualdez, maaaring nakarating na po sa inyo ang paglapastangan ng taong ito sa iglesia at sa pamamahala. Ang kanyang pagmumura sa iglesia at sa pamamahala. Nagtataka lang po kami na mga kaalib sa Iglesia ni Cristo kung bakit ganito kalakas ang loob nito na magsalita laban sa iglesia at sa pamamahala. Kami po ay nananawagan po sa inyo, mahal na Pangulo, na itong taong ito ay ginagamit po kasi yung inyo pong kagalang-galang na pangalan at sa tuwing nagsasalita po siya, binabanggit ng taong ito ang inyong buong suporta sa kanya. Hindi kaya't ginagamit lang po ng taong ito ang inyong pangalan at kung hindi man ay hindi po kaya't nagkakaroon po ng lakas ng loob po ito para lapastanganin po ang iglesia, pagwikaan at pagsalitaan ng kung ano-anong sari-saring masasama at pinagmumura ang amin pong minamahal po naming namamahala. Sana po, alam po namin na nakarating na po sa inyo ang tungkol po sa bagay na ito. Kami po ay nananawagan po, mahal na Pangulo, na sana po ay mabigyan po ng pansin ang taong ito na gumagamit po sa inyong kagalang-galang na pangalan. Napakalakas po ng loob nito para lapastanganin po ang iglesia at ang pamamahala. At ang ginagamit po lagi kapag siya ay nagsasalita, bago siya magsalita ng kung ano-anong masasama, ang pambungad niya po ay kayo raw po ay lubos at todo suporta po sa kanya. Sana po ay makarating po sa inyo ito, mahal na Pangulo. At itutuloy po natin ang ating mga pagtalakay pa. Panoorin pa po natin ang video ito. At syempre bago po tayo magsimula mga minamahal ko mga kababayan, binabati muna po natin ang ating mga kababayan. At syempre ang ating mga minamahal na lagi po sumusuporta sa atin. At syempre, una sa lahat ang ating minamahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang ating House Speaker Martin Romualdez at syempre ang ating minamahal na First Lady Liza Radeta Marcos. Magandang araw po sa inyong lahat. So para hindi na po magtagal mga minamahal ko mga kababayan, ito po't pakinggan natin ang sinasabi po ng isang taong maladyablo ang kaisipan. Mga kababayan, ipagpatuloy natin ang suporta kay Senator Marcoleta. Tawagin ko na lang Senator. Gusto ko siya talagang maging senador. Tulungan natin siya, mabait, matalino, integrity. It's very important. Pati may mas bright sa akin yun. Sa totoo lang. Mabuhay. Marcoleta, iboto ninyo. So yun mga minamahal ko mga kababayan, ano. So niloloko pa niya yung kanyang sarili. Sabi niya,
mas magaling daw sa kanya, mas matalino daw sa kanya. Ngayon, Mga mahal po naming mga kababayan at mga kapatid, napanood nyo po yung video na ipinapanood po sa inyo ni Epipanyo Supot Labrador, na kung saan ay kapag nananawagan pala ang isang tao para tulungan ang isang tao, suportahan ang isang tao, ay maladiablong kaisipan pala yun. Sabi ni Epipanyo Labrador. Kaya ko sinasabi po yun, mga mahal po naming taga-subaybay, sapagkat mamaya babalikan po natin yung kanyang sinabi na noong nanawagan si PRRD, yun daw ay maladiablong kaisipan. Tandaan nyo po yan ha, sapagkat mamaya po ay babalikan po natin yung panawagan po na yan. Ang panawagan po kasi ni PRRD, ni former President Rodrigo Roa Duterte, ay tungkol po kay Congressman Marcoleta po na tumatakbo bilang senador. At batay po doon sa video, nabanggit ni President Duterte na si Congressman Marcoleta ay mabait, matalino, may integridad, at sabi pa nga ni President Duterte, mas bright kaysa sa akin yun. Mas matalino daw kaysa sa kanya si Congressman Marcoleta. Ngayon, mga mahal po naming mga taga-subaybay, ang pagsasabi pala ng totoong obserbasyon sa isang tao ay panluloko pala sa sarili. Batay kay Epipanyo Labrador. Kasi ang obserbasyon kasi ni PRRD kay Marcoleta, mabait, matalino, may integridad, at sabi ni President Duterte, mas bright. Ibig sabihin, mas matalino kaysa sa akin. Sabi ni President Duterte. So hinangaan ni former President Duterte si Congressman Marcoleta. Yun ay paghanga niya sa tao. Itong si Epipanyo Labrador ay sabi niya, panluloko daw yun sa sarili. Ibig mo bang sabihin, Epipanyo Labrador, yung paghanga mo ba sa ating mahal na Pangulo na siya ay magaling, matalino, matulungin, ay panluloko mo rin sa iyong sarili? Pakisagot, Epipanyo Labrador. At sa mga mahal po naming mga taga-subaybay, pwede kayong sumagot sa ating comment section para maintindihan po ninyo at malaman po ninyo yung pinagsasabi ng taong ito ay wala sa ayos. Okay? Tuloy natin yung video mga kababayan para hindi tayo mahulog sa sarili nating palapalagay o kuro-kuro, haka-haka. so sabi niya mabait daw, matalino si Marcoleta. Anong kinabait at ano ang ikinatalino ni Marcoleta? Nasamantalang kung matalino talaga si Marcoleta, edi sana nasa panig siya ng mga congressman. Una pala, Epipanyo Labrador, walang tumatakbong senador na Marcoleta. Okay? Iklaklaro ko lang, maging sa inyo po na mga mahal po naming mga taga-subaybay, mga mahal po naming mga kapatid. Wala pong Marcoleta na tumatakbo sa pagkasenador. Ang tumatakbo po sa pagkasenador ay Marcoleta. Epipanyo Labrador ha, kinukorek kita. Walang Marcoleta. Ang meron na tumatakbo sa pagkasenador ay Marcoleta. Yun yung matalino. Yun yung magaling. Yun yung mas bright na sinasabi ni former President Duterte kaysa sa kanya. Yun yung may integridad. Yung Marcoleta, hindi Marcoleta. Nagkakaintindihan tayo dyan ha. Epipanyo Labrador. Ito pa. Mabait daw, matalino si Marcoleta. Anong kinabait at ano ang kinatalino ni Marcoleta? Nasamantalang kung matalino talaga si Marcoleta, edi sana nasa panig siya ng mga congressman. Ang pagkasabi po kasi ni Epipanyo Labrador na ano daw ang ikinabait? Ano daw ang ikinatalino? Kung talagang matalino siya, bakit hindi siya kumampi? Bakit hindi siya pumanig? Bakit hindi siya, ang ibig niyang tukuyin, bakit hindi siya pumirma sa impeachment laban kay VP Sara Duterte? Ibig sabihin ba, Epipanyo Labrador, pinalalabas mo ba na hindi matalino at hindi mabait ang Pangulong Bongbong Marcos? Nagulat po siguro kayo mga mahal po naming kababayan at mga kapatid kung bakit nasabi po namin ito. Panoorin po natin ang bidyong ito para maintindihan at maunawaan po ninyo yung aming sinasabi para hindi tayo mapunta at mahulog sa sariling palapalagay o kuro-kuro lang. Sir, there was a text message circulating on social media yesterday
that Vice President Sara Duterte in the larger scheme of things is an importance so don't file an impeachment complaint. Sabi galing daw po sa inyo yon. Can you confirm that, sir? Was there an effort on your part Well, to file an impeachment? Well, it was actually private communication, but nalik na, yes. Because that's really my opinion. This is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on it? What will happen to if somebody files an impeachment? It will tie down the House, it will tie down the Senate, it will just take up all the time, and for what? For nothing. For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup. Sir, have you reached the So dapat natin pagkatiwalaan mga minamahal ko mga kababayan, yung katulad po ng ating minamahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kung ano ang kanyang sinabi, yun ang matutupad. Mga kababayan at mga mahal po naming mga taga-subaybay, mga kapatid, napanood at narinig nyo po yung video na pinapanood po namin. Yan po ang dahilan kung bakit hindi kumampi o pumanig si Congressman Marcoleta doon sa mga pumirma sa impeachment laban kay BP Sara. Napakinggan nyo po ang sinabi po ng ating Pangulo. Ang sabi niya doon sa kanyang video, hindi importante. Hindi importante, sabi ng ating Pangulo, yung tungkol sa bagay na yun. Pangalawa na dahilan kung bakit hindi pumirma si Congressman Marcoleta, sabi ng Pangulo, hindi ito makakatulong para sa pagbabago ng buhay ng bawat isang mamamayang Pilipino. Pangalawa na sinabi ng Pangulo yun. Yun ang naging dahilan kung bakit hindi pumirma si Congressman Marcoleta at hindi sumama sa kanila. Sinang-ayunan ni Congressman Marcoleta at kinatigan ang opinyon ng Pangulo ng Pilipinas. Mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Pangatlo, sabi ng ating Pangulo, hindi dapat pag-aksayahan ng panahon. Yan ang sabi ng ating Pangulo na kinatigan ni Congressman Marcoleta. Sinang-ayunan ni Congressman Marcoleta. At ang sabi pa ng Pangulo, pang-apat, it will tie down the House. Ulitin ko, Epifanio Labrador, baka hindi mo maintindihan kasi English ito eh. It will tie down the House. It will tie down the Senate. For what? Sabi ng Pangulo, for what? For nothing. Ang hirap mag-English. Pinahirapan mo pa ako. Ikaw talaga, Epifanio Labrador. Ulitin ko. It will tie down the House, sabi ng Pangulo. It will tie down the Senate. For what? For nothing. Sa Tagalog, maigagapos lang ang Kongreso. Tama ba yun, mga mahal na taga-subaybay namin? Maigagapos lang ang Kamara. Maigagapos lang ang Senado. Anong ibig sabihin maigagapos? Hindi sila makakilos. Kasi ang aatupagin lang nila, ito lang. Wala na silang panahon para asikasuhin at harapin ang mga ibang problema. Kasi nakatali na sila rito. Nakagapos sila rito sa gagawin na lang ito. Nasabi nga ng Pangulo, for what? For nothing. At ano pa ang sinabi ng ating Pangulo? Na yun ang kinatigan, sinang-ayunan ni Congressman Marcoleta. Ikaw, Epifanio Labrador, para malaman mo, sabi ng Pangulo, none of this will improve a single Filipino life. At Tagalog, wala ni isa man sa mga ito ang makakatulong para umunlad ang buhay ng kahit na isa sa mga mamamayang Pilipino. Ito ang dahilan, mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay, kung bakit hindi sumama, hindi sumang-ayon si Congressman Marcoleta doon sa mga 215 na pumirma sa impeachment laban kay BP Sara. Ngayon, sabihin mo, Epifanio Labrador, ito ba ay kawalan ng bait? Ito ba ay kawalang talino? Yung bang pagsang-ayon ng isang tao, katulad ni Congressman Marcoleta, sa sinabi ng Pangulo, ito ba ay kawalan ng talino at kawalan ng bait? Sino ngayon? Sabi mo pa sa video mo, pakinggan natin. Kung ano lang ang sasabihin ng Pangulo, yun lang ang susundin natin. Kung ano lang yung sinabi ng Pangulo, sabi mo sa video mo, yun lang ang susundin natin. Sumunod kami. Sumunod kami. At kasama si Congressman Marcoleta na sumunod, sumang-ayon, kumatig, sumapi sa opinyon. Ngayon, sabihin mo ngayon, sino ngayon ang walang bait?
Sino ngayon ang hindi matalino o walang talino? Hindi ba't hindi yung hindi sumusunod sa Pangulo, yun yung hindi matalino? Hindi ba't yung hindi sumunod, sumang-ayon sa opinyon ng Pangulo, hindi ba't yun ang walang bait at hindi matalino? O di ba? Nakita mo na? Epipanyo, Supot, Labrador, yung sinasabi mo ay wala talaga sa hulog.